Hi guys, nung nakaraang video, nabanggit ko yung pagkukwentuhan natin ngayon nung study ko sa Samsung. Nag-umpisa ako magkaroon ng Samsung is the Galaxy Y. Ilalagay ko na din sa ilalim yung kung ilang taon ko siyang ginamit. Ang nagustuhan ko sa Galaxy Y, siya ang unang-una ko nakitang touchscreen phone ng Samsung sa mga early years ng Samsung sa phone industry. Yung technical aspect ng phone na yun ay kahanga-hanga po sa edad ko na yun. Ang sumunod kong phone is ang S4. Malaking tayon sa kumpara dun sa Galaxy Y ko. Sa yung unang-una kong flagship na phone. Tapos, nalagay ko na din ang isang nagustuhan ko sa Galaxy phone, yung size na malaking tayon talaga sa size, sa memory, sa camera aspect, at malaking tayon sa Galaxy Y. Sa yung una kong flagship phone. Tapos, bumaba ako ng konti, nag-budget phone ako, sumunod, pagtapos ko sa S4, ang J7. Bakit ang J7? Parang gusto kong masubukan ng mga mid-range phone ng Samsung. Nung nagpalit ako ng phone, J7 ang kinuha ko. Bakit? Para masubukan ko yung quality ng mga mid-range phone ng Samsung. Wala naman akong against na mid-range ng Samsung. One of the best mid-range na nahawakan ko yung J7. Tapos, isang nagustuhan ko sa kanya yung quality ng battery. Yung time battery na nung nagpalit ako, nasa J7 pa rin naman yung pinalit ko, ang J7 Prime. Isa sa malaking upgrade sa J7 na hawak ko dati. Yung battery, yung memory, yung aspect nung isang malaking upgrade. Yung isa sa pinaka tinitignan ko sa phone is yung battery life. After ng J7, yung J7 ko kasi bumigay na lang eh. Kung hindi bumigay yung J7 ko, hindi ako magpapalit ng phone. Ganon din sa mga una kong phone. Parang bumigay yung parang nag-end na lang yung software update na hindi naman ganun kahit puntaan boom yung upgrading ng mga updating ng mga software nun eh. Ang sumunod ko after na J7 Prime is ang A50. A50. Siya yung pumalit sa J series ng Samsung. Kumbaga, na-retard ng Samsung yung J series na yan. Ang pinalit na yan yung A series. Yung A50 yung isa sa pinaka nagustuhan kong quality. Bakit? Yung battery pa rin, yung camera, yung processor,
Tapos, yung triple camera na tapos yung Infinity U display na yun yung pinaka the best na upgrade ng Samsung na A series na yan. Tapos yung unang triple camera setup ko yung A50, yung unang tatlong camera na nahawakan ko yung A50. Tapos yung sumunod kong phone is yung bumalik ako sa parang mid-range na flagship, yung S20 FE. To. Tapos, ang isang nagustuhan ko sa S20 FE is nung parang pay ko, flagship yung hawak ko pero sa mababang price. Kumbaga yun yung selling point ng FE, yung Fan Edition. Kumbaga, gusto mong high-end ng phone mo sa mababang preso. Ang isang selling point ng FE is yung 120Hz ng display sa mababang halaga. Sa murang halaga, magkakaroon ka ng 120Hz display sa Fan Edition. So, sa lower price. Tapos ang pinaka-recent kong phone is yung S24 Ultra. Ito. So, nilabas ka nung 2024 pero nakuha ko yung akin ng March 2025 na. So, bakit late? Ganun talaga, sinulit ko yung S20 FE ko na gamit natin ngayon sa pagsushoot. So, malaking upgrade, malaking tayo na naman sa S20 FE ko, yung bagong phone ko ngayon na S24 Ultra. So, kulang isang dekada na ako, kulang mahigit, ay mali pala ako doon sa kulang, mahigit isang dekada na pala akong gumagamit ng Samsung. Kung susumahin ko yung mga taon na hawak kong unit ng Samsung na iba-iba. So, bakit nga ba mas pinili ko ang Android kaysa sa Apple? Kasi, yung Android ng Samsung is madaling customize, madaling yung paggamit ng interface, yung ecosystem. Hindi ko naman, wala akong hate sa Apple, wala akong hate sa ibang Android, pero mas prefer ko yung ecosystem ng Samsung talaga. So, kung sumahin 13 yung list, ay in counting 14 years in counting. Dalawang Samsung phone na lang ang meron ako ngayon kasi yung iba, hindi ko alam kung saan napunta yung iba kong phone. So, 14 years of using Samsung. Samsung baka naman. Sa inyo na umikot yung buong gadget life ko. Baka naman Samsung, joke lang po. 14 years of using Samsung in counting. So,
bago matapos ng video na to, ang isa ko pang nagustuhan sa Samsung is yung anday ng hanapin sa mga mall yung mga Samsung flagship store, anday ng hanapin. Saka yung take note, hindi na SIP ang kuha ko sa S24 Ultra, mababa na. So, isa din yun sa dayan bakit dito ako kumuha ng S24 Ultra. Sinasabi ng iba, pwede ka naman mag-settle sa ibang phone. Pero, sabi ko sa sarili ko, iintayin kong bumaba yung presyo ng S24 Ultra. Saka ako kukuha. So, more than 7 months. Ang pinakamatagal kong phone na ginamit sa Samsung is itong S20 FE ko. Since 2020 na sa akin na to. So, 4 years and a half. Ay hindi. Ay tama. 5 years. 5 years kung gamit yung phone ko. Kaya hindi ko mabitawan tong S20 FE ko. Maganda yung camera. Pero kung totoo, maganda talaga camera nito. Yung S24 Ultra ko. So, sana nasabi ko yung buong history ko ng Samsung. So, sana nag-stick kayo sa isang brand o papait-pait kayo ng ibang brand. Wala akong against dun sa papait-pait ang brand. Pero, ang loyalty ko is nasa Samsung talaga. Hindi ko kayang humawak ng ibang phone. Sinubukan kong humawak ng ibang phone nung 2013 ba? 2013, 2014 nung for a week lang naman, sinubukan ko lang yung Galaxy iPhone 4. Yung maliit na ganyan, yung parang square box type ng Apple, yung iPhone 4, for a week lang naman. Hindi ko kinaya yung ecosystem. Kinain ako ng buhay ng ecosystem ng Apple. Kaya, bumalik ako dun sa S4 ko. For a week lang naman, pero dun ko napatunayan na mas madaling gamitin ang ecosystem ng Samsung kaysa sa Apple. Wala akong against sa ibang brand, ibang Android, Apple, iOS. Mas prefer ko lang yung One UI na software ng Samsung. Samsung, baka naman. Peace.